balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Emong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Habagat patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Milyon-milyong pisong halaga ng pinsala sa mga paaralan matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat na itala ng Department of Education. Fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Walang bisa mula pa sa simula ayon sa Supreme Court. At desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa ikalawang Pangulo dapat irespeto at sundin ayon sa ilang senador. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Emong kaninang 7:10 ng umaga ayon sa Pag-asa. Samantala patuloy pa rin magdadala ng pag-ulan ang Southwest Monsoon o hanging habagat sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inasahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Magkatuwang na isinagawa ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International Disaster Rescue Response Team ang rescue operation at paghahagilap ng relief packs para sa mga residenteng apektado ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Ligtas na nailikas ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International Disaster Rescue Response Team ang mga bata at senior citizens sa bayan ng Apalit, Pampanga. Nasa 3 talampakan ng taas ng tubig baha sa bahagi ng Apalit, Masantol at Makabebe sa Pampanga noong Huwebes, July 24. Ngunit tumaas pa ang tubig baha at umabot sa lagpas 4 na talampakan sa ilang bahagi ng Apalit. Isang adult, 2 teams po. Susunod po natin ngayon sa phase 1. Sige po. Inform na rin po sila no, na susunduin na po natin sila. Opo, kausap nila po kanina lang. Mag-aantay na po sila sa atin. Okay. Ang mga rescuer ay gumamit na ng rescue boat upang mailikas ang mga residente dahil hindi na makapasok ang matataas na sasakyan sa kanilang lugar. Ilan po kayo dyan? 3 po. Si nanay. Gigit na. Sige po. Wala na po. Sige po. Yung hagdan nyo po yung ano. Yung gate. Sampan nyo po yung ano. Sige po. Okay. Yan. Sige po. Yan. Sige po. Sige. Okay. Ayun. Alalay ko ha. Okay. Upo muna po ka dyan. Yan. Kasabay ng malawakang pagbaha ay ang pagdami ng tawag sa command center dahil sa mga nanghihingi ng tulong upang agad na mailikas at madala sa evacuation center ang mga naapektuhang residente. Sa 5 araw na rescue operation ng News and Rescue, nasa 169 individual ang kabuuang bilang ng nailikas sa Pampanga. Sinaklolohan din ng grupo ang mga commuter na mahigit 4 na oras na naghintay ng masasakyan pauwi galing sa trabaho. May mga nangailangan din ng atensyong medikal, kaya't dinala ito sa malapit na pagamutan. Nakapag-abot din ang UNTV NAR, katuwang ang MCGI ng mga relief goods at malinis na inuming tubig upang may ipantawid sa ilang araw ang 43 pamilya.
Namahagi ang grupo ng mga relief packs sa mga pamilyang nangailangan sa La Union, Ilocos Sur at sa Benguet. Samantala, may 2 pasyente na nangangailangan ng atensyong medikal sa Benguet ang agarang dinala sa ospital. Sa Pangasinan naman, nasa 163 pamilya ang recipient sa relief operation. 2 ang inilikas at 1 ang inalalayan sa patient conduction. Pumunta rin ang UNTV NAR sa evacuation center sa Hapay na Mangga, Barangay Dolores, Taytay, Rizal upang mamonitor ang vital signs ng mga evacuees kasabay ng feeding activity ng MCGI para sa kanila. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng tulong ang provincial government ng Sulu para sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Samantala, lalo pang lumalaki ang bilang ng mga nasalanta ng habagat at bagyo kung saan umabot na sa 30 ang nasawi ayon sa Office of the Civil Defense. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sakay ng C-130 ng Philippine Air Force, dumating sa Villamor Air Base ang 600 sako ng bigas sa 300 kahon ng noodles kagabi. Bahagi ito ng ipinangakong tulong ng pamahalaang panglalawigan ng Sulu na 2,000 sako ng bigas at 1,000 kahon ng noodles para sa mga kababayan nating nasalanta ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa Luzon. Inaasahan namang darating ngayong araw ang ikalawang batch ng nasabing tulong. Samantala, lalo pang nadaragdagan ng mga biktima ng pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod pa rin ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa opisyal na ulat ng Office of Civil Defense, nasa 30 na ang nasawi, 10 ang sugatan at 7 ang patuloy na nawawala. Umabot na rin sa 154 na bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity, pinakamarami sa Region 3 at Calabarzon. Nasa halos 5.3 milyong individual na ang apektado, katumbas ito ng mahigit 1,460,000 na pamilya. Ang pinsala sa agrikultura umabot na sa mahigit 484 million pesos. Samantala, nasa mahigit 5 bilyon naman ang pinsala sa infrastruktura. Pinakamalaki pa rin sa Region 3 na mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Nasa mahigit 365 million pesos na halaga ng tulong naman ang naipamahagi ng pamahalaan sa iba't ibang rehiyon sa bansa na apektado ng mga pag-ulan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naharap ngayon sa malaking hamon ng sektor ng edukasyon. Ito'y matapos na mapinsala ang mga pasilidad ng paaralan, bunsod ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at mga pag-ulang dala ng habagat. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Isang malaking hamon ngayon ang kinakaharap ng sektor ng edukasyon dahil sa mga naitalang pinsala sa mga silid-aralan. Ayon sa latest situation report ng Department of Education nitong July 25, 732 classrooms na ang totally damaged, habang 726 naman ang may major damage. Bukod pa rito, ang nasa 2,628 classrooms na may minor damage at 327 damaged wash facilities. Base sa datos ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, aabot na sa 1.8 billion pesos ang naitalang pinsala sa mga pasilidad ng paaralan sa buong bansa dulot ng sama ng panahon. Samantala, mayroong 453 paaralan sa buong bansa ang ginagamit pa rin bilang mga evacuation center. Kinabibilangan ito ng National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, Region 4B, 6, 9, Cordillera Administrative Region at Negros Island Region. Sa kabila ng mga hamong ito, aktibo ang Schools Division Offices o SDO sa pagpapatupad ng alternative learning delivery modes. Tinitiyak nito na kahit walang pisikal na klase ay patuloy pa rin ang pagkatuto ng mga estudyante. Bukod pa rito, nagbigay din ang ilang SDOs ng Psychosocial First Aid o PFA at patuloy na learning sessions para sa mga mag-aaral na kasalukuyang nasa evacuation centers. Layunin nitong matulungan ang mga bata
na makabangon mula sa trauma ng kalamidad at maipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa kabila ng kanilang kalagayan. Nagbigay direktiba na rin ang DepEd sa mga field office at paaralan na i-activate ang contingency plans. Sinimulan na rin ang pagpapalabas ng pondo na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos para sa mga apektadong paaralan. Saan mahigit 7.8 million pesos dito ay inilaan para sa clean-up and clearing operations, habang 10.143 million pesos naman ang alokasyon para sa minor repair ng mga nasirang silid-aralan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyang bumigay ang isang hanging bridge na nagdudugtong sa dalawang barangay sa Quezon City dahil sa patuloy na pagulan at pagbaha nitong nakaraang mga araw. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, meron na silang isinasagawang mga aksyon para matugunan ang abalang dulot nito sa mga residente. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Malaking purwisyo kasi ito lang ang daanan nila ng mga tao, nagko-call center, estudyante, yan, mga pumapasok sa Maynila, dito ang madaling daan. Kasagsagan ng habagat at bagyong Krising nang tuluyang nabuwal ang isang tulay na pangunahing daanan ng mga residente sa dalawang barangay sa Quezon City. Ito'y bunsod ng sangkaterbang basurang inanod at bumara sa ilog, kasabay pa ng paglambot ng lupa na kinatitirikan nito. Nagre-resulta upang tuluyang bumigay ang pundasyon ng naturang tulay. Dito nakatayo yung dating hanging bridge na nag-uugnay sa Barangay Santa Lucia at Barangay North Fairview sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, naging pahirapan ang pagtawid sa pagitan ng dalawang barangay simula ng tuluyang nasira ang tulay. Ayon kay Mang Danilo, shortcut ang tulay upang makatawid sa kabilang barangay kaysa mamasahe pa sa mismong kalsada. Kasi pag magta-tricycle sila sa Mary Home, Dahlia, ang dami pa nilang babayaran. Doon na sila dumadaan sa sa Atherton. 15 minutes lang naman kung magta-tricycle. Ganito rin ang paliwanag ni Mang Henry dahil dito malayo-layo ng lakarin ang kailangan upang makapunta sa kabilang barangay. Maraming dumadaan. Ngayon, iikot sila sa Atherton. Lahat ng mga nagtatrabaho dito, umiikot na sila. Dati dumadaan dito, ngayon wala na. Saan silang dadaanan? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, parte na ang hanging bridge ng infrastructure project ng lungsod bago pa man mangyari ang insidente. Pagtitiyak ng pamahalaang lungsod, mamadaliin nila ang pagtatayo ng panibagong tulay para sa ikagiginhawa ng mga residente ng dalawang barangay. So that hanging bridge is really quite dangerous, and that is why naka-program na po talaga na aayusin na po namin, gagawin po namin steel bridge po yan. No? So within a few months tapos na po yung project na yan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, oras na gumanda na ang panahon, isasagawa ang geotechnical study o pag-aaral ng uri, katangian at tibay ng lupa bago ito tayuan ng permanenteng tulay. Ayon sa Engineering Department ng Quezon City, tinatayang nasa 12 million pesos ang kailangang budget para sa proyektong ito. Sa kabuuan, umabot na ng 100 milyon ang naitalandanyo sa mga pampublikong infrastruktura sa buong Quezon City. Ayon po sa huling ulat ng City Engineering Department, umabot sa 125 milyon ang pinsalang idinulot ng baha. I'm referring of course to public infrastructure, okay? Hindi po yung private properties. Kasama na ang mga nasirang retaining walls, pader at riprap fences. Samantala sa ilalim ng deklarasyon ng State of Calamity sa Quezon City, nais ng lokal na pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation at rebuilding sa buong lungsod sa lalong madaling panahon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng karagdagang gamot ang Department of Health sa mga nagkakasakit na residente sa mga evacuation center. Samantala, binigyang pagkilala ni Health Secretary Ted Herbosa ang sakripisyo ng nasawing barangay health worker matapos itong makuryente sa Maykawayan, Bulacan.
Ito ang balita ni Nestor Torres. May diabetic po kasi po. Hindi kinaya ng katawan ng senior citizen na si Aling Lucia ang init sa loob ng evacuation center sa Balagtas, Bulacan. Kukuha sana siya ng relief goods pero sa dami ng tao ay bigla itong nahilo. Gaya ni Aling Lucia, ilan pa sa nasa evacuation center sa Bulacan ay nagkakasakit na. Masakit yung tiyan tapos nag-typo. Hindi po namin alam kung saan sa tubig o what. Kasi pinasumakit lang po yung tiyan namin tapos balik-balik ako ng CR. Tapos suka po. Upo po. Sinisipon, alipunga. Tapos mga nilalagnat ng mga bata. Mahirap po. Lalo po, bihira lang na kukuwang gamot. Problema rin ang mga baradong palikuran sa evacuation center. Ang problema namin, CR. Kung may pagkain ka nga, pagkakain mo naman, may problema ka sa CR. Di ba? Tapos sa tubig, pababa sa gabi. Pag-gising mo, andyan na naman sila. Oo, sa ubo. May ubo ko. Nag-ano na nga lang ako nagluya at bawang, kalamansi. Ayon sa kapitan ng Barangay Wawa sa Balagtas, bagamat mayroon silang gamot para sa mga evacuees, aminado siyang hindi ito sapat dahil sa dami ng mga nagsilikas. Sana makakapag-donate din, kailangan po namin dito yung doxycycline para po dun sa gamot sa anti-leptospirosis kasi nakalubog po halos ng barangay namin para pwede po namin maipamigay ito bahay-bahay. Kasama na din po yung mga may panamik, gamot sa alipunga. Sa pagbisita ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa mga evacuation center, tiniyak nitong may nakalaan silang karagdagang gamot para sa mga nagkakasakit. Nagpapadistribute tayo. Marami na tayo. Andito aking regional director. So we have all these mga medicines para sa alipunga at saka yung prophylaxis para sa lepto, yung mga antibiotic. Dagdag pa ng kalihim, malaking tulong ang pagdedeklara ng state of calamity ng mga lugar na apektado dahil mapapabilis nito ang distribusyon ng gamot sa mga nangangailangan. Malaking tulong yung nagdeklara ang mga lokal na pamahalaan ng state of calamity. Kasi pag na-dedeklara yun, natatap namin yung aming quick release funds or QRF. Kung itong mga lungsod o bayan na nagdeklara, magre-request lang sa regional director, matatap dun sa aming central office yung request nila. Additional doxycycline, additional medicine. Samantala, bukod sa evacuation center, ay nagtungo din si Secretary Herbosa sa burol ng nasawing barangay health worker na si Cristina Padora. Si Padora ay namatay matapos makuryente habang nag-aayos ng mga gamot sa health center ng barangay. Ayon kay Herbosa, kinikilala ng DOH ang kabayanihang ginawa ni Padora na nasawi sa oras ng pagganap ng tungkulin. Trabaho po ang ginagawa niya. Sinasalba niya yung mga medicines na mababaha. No, so pag nasalba mo yung medicines, marami ring matutulungan. So heroic talaga yung ginawa niya. So to me, yung death niya shows the heart of mga barangay health worker. Para maiwasang maulit ang ganitong pangyayari, may pakiusap ang asawa ng biktima sa kinaukulan. Miss W, sa kaligtasan po nila ng mga bagyo, dapat pag mga ganyan, kiniklear po muna dapat yung area. Kasi magliligtas nga yung iba, yung kawani ng barangay, sila naman yung nandidisgrasya. May paalala naman si DOH Secretary Herbosa sa mga frontliners para maiwasan ang anumang uri ng disgrasya lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa disaster work, ang protocol tinuturo ko is safety first. Pagka rescuer ka, doktor ka, safety first. Hindi ka makakatulong ng marami kung ikaw ay ikaw ang madisgrasya. Bukod sa DOH, nag-abot na rin ng tulong ang DSWD Region 3 at si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa pamilya ng nasawing barangay health worker. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humuhupa na ang tubig baha ngayon sa National Road sa MacArthur Highway sa mga bayan ng Giginto, Balagtas at Malolos, Bulacan.
Ngunit problema ng mga motorista ngayon ang mga nasirang kalsada dahil sa baha. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano ang plano ng DPWH dyan sa mga nasirang kalsada, partikular dyan sa MacArthur Highway? Magandang tanghali, Bernard. Sa ngayon ay plano ng Department of Public Works and Highway na simulan nga ang pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada sa susunod na linggo. At kasalukuyan nga, Bernard, ngayon ay umuulan pa rin sa oras na ito. Wala ng tubig baha ngayon sa MacArthur Highway, sa Malolos Crossing, maging sa Bukawe, Marilao, Mekawayan, Bulacan. Ito'y matapos na humupa na ang tubig baha ngayong araw. Nananatili na lang na mataas ang baha sa MacArthur Highway, sa Balagtas at sa mga secondary road ng mga bahay sa affected area sa Mekawayan, Balagtas, Bukawe, Malolos, Talipit, Marilao, Bulacan. Malaking tulong sa paghupa ng baha ang pagsisid ng araw at mababang level ng high tide. Problema na ngayon ng DPWH ang maraming nasirang kalsada sa National Road sa MacArthur Highway, bukod pa ang nasirang kalsada sa mga barangay na kailangan namang ayusin ng LGU. Kasama rin sa mga nasirang dike, kasama din yung mga nasirang dike, kabilang na doon sa lugar ng Paco, Bandong na nagkaroon ng lamat o crack. Well, itong bitak ng dike na to, napakahaba na. Ang laki, oh. Pakitingnan nyo. Ang lakas ng agos dyan, taka high tide. Maaring bumigay siya. Pati ang baryo, malulubog ang baryo. Maraming madidiskrasya. Samantala, pabor naman sa National Grid Authority sa Bulacan na humupa na ang baha sa MacArthur Highway nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagdating ng palay at supply nila sa DSWD na siyang nagde-distribute ng relief goods sa mga LGUs na evacuation center. Sa ngayon ay may 20,000 na NFA rice na stock ang Bulacan na sapat sa probinsya hanggang 9 days. Sa ngayon din ay higit 500 bags na dito ang na-distribute na sa DSWD. Sakali naman maubos ang bigat, may pang-replenish ang NFA na 300,000 na stock na palay na pwedeng schedule ang giling sa mga rice mill para maging bigat. Puno po ang ating mga bodega ng palay. Saka ongoing po yung milling services. Kapag ganitong pangingailan ng farmer, ang NFA po ay gumagawa po ng paraan para po mabigyan natin ng serbisyo para hindi rin sila mahirapan. Sa ulat ng NFA, wala namang nabaktang palay sa siyam na warehouse sa Bulacan dahil nilagyan nila ito ng proteksyon gaya ng paleta. Umaambun-ambun na pa rin dito sa probinsya ng Bulacan. Kanina umaga ay maaraw na pero ito umaambun na naman at bumubuhos na rin yung ulan din sa ilang mga parte sa lugar. At kung mapapansin mo, Bernard, ito sa aking gilid, meron nang nilagay na sandbag dito sa MacArthur Highway. At kumbaga ito yung mga nabutas na mga kalsada sa highway, sa National Road. O para ito ay wag magkaroon ng disgrasya nila, tinatakpan nila ito ng sandbag. At itong part ng crossing ng Malolos, doon sa ilalim ng tulay sa flyover, talagang wala ng tubig. Pero itong lugar na ito sa aking kinatatayuan ay talagang mataas pa rin yung tubig. May mga parts pa rin na tubig baha pero humupa na ito. Hindi ko gaya nung nakaraan na not possible doon sa mga yung mga light ng mga sasakyan na dumaraan dito. At sa ngayon nga, Bernard, yung sa Bulacan, umuhupa na yung baha dun sa mga kalsada at maging doon sa mga dito sa MacArthur Highway. Pero doon sa mga looban, talagang matataas ang baha. Lalo na doon sa Punoy at doon sa Mekawayan, Bulacan, Bernard. Alright, maraming salamat Nestor Torres live mula sa Malolos, Bulacan. Idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Laguna bunsod ng epekto ng masamang panahon. Ayon sa provincial government, umabot na sa 55,000 individual ang apektado ng sama ng panahon.
Mula ito sa 244 barangay na nalubog sa tubig baha at nakaranas ng matinding pinsala. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig baha ang lungsod ng San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Los Baños, Bay, Victor, Calawan, San Pablo, Pila, Santa Cruz, Mabitak, Kalayaan, Pagsanhan, Pakil, Pangil, Santa Maria, Siniloan, Fami at Mabitak. Dahil po marami pa ring mga barangay at lugar dito sa lalawigan ng Laguna ang lubog sa tubig baha, napagdesisyonan po natin na isailalim na rin po sa walang pasok lahat po ng ating mga kababayan, ang 24 municipalities at 6 cities. Mag-ingat po tayo. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapabibilis at mas mapalalawak ang relief operations upang matiyak na may hatid ang agarang tulong at suporta sa mga kababayang apektado ng sama ng panahon. Naranasan ng magnitude 5.9 na lindol sa karagatan ng Davao Occidental nitong Sabado ng umaga, ayon sa Philippine Institute of Volcanology sa small GOP box. Naitala ang lindol alas 5:29 ng umaga at may lalim na 115 kilometers at ang sentro ay 406 kilometers timog silangan ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Naramdaman ang intensity 3 sa Santo Niño, South Cotabato, intensity 2 sa Malungon, Coronadal, Tiboli at Tupi at intensity 1 sa Alabel, Kiamba, Glan at General Santos City. Wala namang inaasahang aftershocks o pinsala at walang nakikitang banta ng tsunami. Sinabi ng Korte Suprema na void ab initio o walang bisa mula pa simula ang articles of impeachment na nasa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kataas-taasang hukuman, labag ito sa konstitusyon at walang jurisdiksyon ang Senado rito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa botong 1302, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Ayon sa mataas na hukuman, labag ito sa due process at sa ligang batas. Hindi nabigyan ng kopya ng draft kasama ng mga ebidensya ang respondent o si VP Duterte. Napagkaitan ito ng kanyang oportunidad na marinig ng Kamara ang kanyang panig. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Dagdag pa ng Korte, bukod sa barred o labag sa 1-year bar ang articles of impeachment, ito ay void ab initio o walang bisa mula pa sa simula. Batay sa konstitusyon, isang beses lang maaaring sampahan ng impeachment case ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Lumalabas na binilang ng Korte ang 3 naunang impeachment complaints na inarchive ng Kamara na ayon pa nga sa kampo ng Vice Presidente ay inupuan ng mga kongresista. Kaya nang inendorso ng HOR ang 4th impeachment sa Senado ay kinonsiderang terminated at dismissed ang naunang 3. Batay sa desisyon ng Korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwedeng sampahan si VP Duterte ng panibagong impeachment case bago ang February 6, 2026. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na hindi naman nila inabsuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi sa merito ng kaso. Maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Dante Amento, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado ang ilang mambabatas sa desisyon ng Korte Suprema sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, sinabi ng Kamara na igagalang nito ang desisyon ng kataas-taasang hukuman at ipagpapatuloy pa rin ang kanilang tungkulin. Ito ang balita ni Rosa Licos. Idineklarang labag sa saligang batas ng kataas-taasang hukuman ang inihaing articles of impeachment, partikular na sa 1-year ban rule ng konstitusyon. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang miyembro ng House of Representatives. Binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang desisyong ito ng Supreme Court. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Giit naman ni Akbayan Party List Representative Shell Chokno, sa desisyong ito, talo ang taong bayan dahil ang impeachment ay tungkol sa accountability o pananagutan. Para naman kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, procedurally questionable ang desisyon ng Korte Suprema. Anya, inilabas ang desisyon nang hindi man lang pinagsalita ang House of Representatives. Pero giit nito, hindi dito nagtatapos ang matitinding aligasyon laban sa Vice Presidente. This is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Dismayado rin ang makabayan lawmakers sa desisyon ng Korte Suprema. Ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Magiging legal basis ang desisyon na ito para sa matagal ng kagustuhan ng Malacanang at Senado na wag nang ituloy yung impeachment trial. Gayunpaman, hindi dapat magbunyi si Vice Presidente dahil hindi tatantanan ng mamamayan ang pagpapanagot sa pagkawaldas ng confidential funds. Samantala, gagawin naman ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas, ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Dagdag pa nito, makasisira sa prinsipyo ng check and balances ang panghihimasok umano ng judiciary sa impeachment process dahil isa itong political process at wala dapat legal technicality na makapipigil dito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema, may ilang senador pa rin ang nais ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngunit pinangangambahan naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na posibleng magdulot ito ng paglalabas ng contempt order ng Supreme Court. Kaya't para sa ilang mga senador, respetuhin na lang at sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas.
whether we agree to the decision or not. The Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirerespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan niya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi niya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ang pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin nito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbanta ang partido politikal na PDP Laban, nagagawa sila ng aksyon kontra sa mga umaatake ngayon sa Korte Suprema. Kasunod ng desisyon ng hukuman na pagpapawalang bisa sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng PDP, pagdating sa issue ng impeachment na si Attorney Ferdinand Topacio, gagamitin nila ang kanilang resources sa panguna ng kanilang legal team na dadalhin nila sa hustisya ang mga tao na nagsasalita laban sa hukuman. Ito'y para mapangalagaan ang dignidad ng kataas-taasang hukuman. Isinasagawa ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang mock elections sa Lanao del Sur at Tawi-Tawi Province kaugnay ng October 13 Bangsamoro Parliamentary Elections. Lain ng mock elections na makita ang mga paghahanda ng komisyon. Maayos ba na gumagana ang mga makina na gagamitin sa halalan? Sa mock elections ay kasama ang transmission sapagkat automated ang botohan. As of 10 a.m. kanina, 7 sa 8 presinto sa Tawi-Tawi ang nakapag-transmit na ng election results. Gumamit ng satellite internet dahil mahina ang connectivity doon. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Ito'y sa katauhan ni Commissioner Michelle Ann Baluyot Gonzales.
Batay sa appointment papers, ipinagkakatiwala ni PBBM kay Gonzales ang nabanggit na posisyon. Papalitan naman ni Gonzales si Maynard Sabili na inalis sa pwesto kamakailan ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, nanumpa na rin si Gonzales bilang PCUP head kay Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Biyernes, July 25. Sisimula na ng Department of Transportation sa buwan ng Setyembre ang pilot operation ng Cebu Bus Rapid Terminal kung saan plano na makapagbukas ng 3 istasyon ng mass transit system para sa mabilis na biyahe ng mga commuter. Samantala, nagsimula na rin ang konstruksyon ng Davao Public Transport Modernization Project na inasahang magiging operational sa 2027. Ito ang balita ni Benedict Samson. Tinatayang nasa 70,000 na pasahero kada araw ang makikinabang sa gagawing pilot operation ng Cebu Bus Rapid Terminal Phase 1 sa buwan ng Setyembre. Ayon kay Secretary Vince Tizon, inaasahan na 3 istasyon ng Cebu BRT ang magiging operational sa nasabing petsa. Ito ay ang Puente, Cebu Normal University at Cebu South Bus Terminal Station. Inaasahan naman na bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makukumpleto na ang Phase 2A at 3A na binubuo ng 13 istasyon at 62 bus stops. Samantala, matapos ang 2 taong delay ay inuumpisahan na ang konstruksyon ng Davao Bus Modernization Project. Ayon kay Secretary Dizon, right-of-way issue ang naging dahilan ng pagkaantala nito. We're very happy with the faster progress nung long-delayed Davao bus modernization project natin sa Davao with the assistance of the Asian Development Bank. So we met with the contractor, we met with the stakeholders, and we're very happy na at least kahit papaano umaandar na tayo doon, umaarangkada na yung project natin doon. Yes, slowly but surely naayos na natin right of way. Target naman ng pamahalaan na sa taong 2027 ay magsisimula na ang pilot operation ng nasabing proyekto. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ang maaaring asahan sa huling linggo ng Hulyo. Ayon sa Department of Energy o DOE, maaaring bumaba ang kada litro ng gasolina ng humigit kumulang 10 sentimo. Habang ang kerosene at ang kada litro ng diesel ay maaaring tumaas ng 30 at 50 sentimos. Samantala, nagpahayag ng posibleng pagtaas sa presyo ng diesel and jetty petroleum ng 40 hanggang 60 centavos kada litro at pagbaba naman sa presyo ng gasolina ng 10 hanggang 30 sentimo kada litro. Sa pahayag ng DOE, ang mga pangyayari sa geopolitical at mga pangamba sa mga patakaran sa kalakalan ng Estados Unidos ang nakikitang dahilan sa pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagbigay pa pala ang Philippine Embassy sa Cambodia sa mga Pilipino na umiwas sa mga mapanganib na lugar kung saan mayroong military operations o mga sundalo. Ito'y bunsod pa rin ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand kung saan umabot na sa mahigit 20 ang mga nasawi at nasa 130,000 na ang napilitang magsilikas. Pinapayuhan ng mga Pilipino na palaging sumunod sa mga safety instructions ng mga lokal na otoridad. Hiniling din ng embahada sa mga kababayan natin sa Cambodia na mag-update ng kanilang mga lokasyon at sitwasyon at makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng telepono, text o email sakaling mangailangan sila ng tulong. Panawagan naman ng Pilipinas sa Cambodia at Thailand na ayusin ang kanilang mga usapin sa mapayapang paraan. Nagdeklara ng martial law ang pamahalaan ng Thailand sa 7 distrito ng Chhataburi. Ito'y bilang tugon sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia upang mapalakas ang seguridad at maprotektahan ang mga sibilyan. Sa ilalim ng batas militar, mas pinalawak at pinalawig ang kapangyarihan ng military personnel, lalo na sa pagdating sa pagsisiyasat, pagkukumpiska at movement restrictions. Naging epektibo ang nasabing deklarasyon kahapon, July 25.
Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mga lugar sa Metro Manila at ilang probinsya nalubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Libreng sakay sa tren at bus ipinatupad ng Department of Transportation kasunod ng masamang panahon. Paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28, nagpapatuloy sa kabila ng masamang panahon. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung preparations natin. Hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at wala namang disruption sa mga preparation. Advanced deployment ng mga pulis para sa SONA uumpisahan sa July 26. May advance command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant-at-Arms ng Kamara. 4 na mga Facebook page na nagpo-promote ng sugal sa kanilang mga content isinara na ng Meta. 16 na iba pa inendorso para i-delete. Makapal na putik, tumambad sa mga residente ng Burgos, Rizal matapos ang ilang araw na pagbaha. Hindi maiwasan yan, putik talaga pag may baha. Kaya ito, putik, inano lang namin kasi mag-ano na naman kami, kaya tinatanggal na lang namin, tiyagaan na lang. Nilalabas namin yung putik. Matagal kasi ito matutuyo kung hindi namin tinatanggal, kaya tiyagaan lang. Dredging operations sa Marikina River, tuloy-tuloy upang maibsan ang pagbaha. Yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection na project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Basura, nanguna pa rin sa mga dahilan ng pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ilang infrastructure projects nakaapekto rin sa mga daluyan ng tubig. Ito po yung sofa doon sa Simangang. Ayan po yung sofa. Makikita niyo po, meron din pong ref dyan at iba't iba pa pong klase ng basura. Again, maliit na po yung ating drainage system. Antiquated na siya, more than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga pong mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahupa yung baha. UNTV News and Rescue, tumulong na mailikas ang mga pamilyang apektado ng habagat. Malinis na inuming tubig, relief goods at libreng sakay, ipinagkaloob. Malaking tipak ng bato at plywood nakuha ng MMDA sa drainage sa bahagi ng MRT-7 Batasan Station. Again, hindi tayo naghahanap ng mga faults dito, kundi maghanap ng solusyon. Presyo ng isda at gulay bahagyang tumaas, kasabay ng kasagsagan ng ulan dulot ng habagat. Kung ano yung binipresyo namin, binibili nila. Ganun na lang. Dating 10, naging 20. Dating 15, naging 20. Lahat ng mga tali-tali, 20-20. Siyempre, sasabihin nila yun ng ganan kahit wala namang mga anong tawag dito. Kasi every bagyo, ganun ang ginagamit nila na reason. But we're assuring them na wala namang mga stranded or walang mga baradong daan. Hamon na boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte tinanggap ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararat kumakaya bita. Siguro you can find sponsors. Per round may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-erase na pondo. Pagbaba sa 19% US tariff mula sa 20%, itinuturing na isang significant achievement ni PBBM. Subalit ilang mambabatas, dismayado. Bagong trade deal sa pagitan ng Pilipinas at USA, hindi patas ayon sa isang ekonomista.
We managed to bring down 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. So hindi pa rin patas itong trade deal na nakuha ni Pangulong Marcos mula sa White House. Pero nandun tayo sa panahon kung saan si Trump talaga gusto talaga niya ng mga tariffs eh. So parang binubuli niya yung iba't ibang mga bansa, hindi lang Pilipinas. So kailangan nating mag-adjust at mag-strategize sa ganitong klaseng klima pagdating sa world trade. Posibleng hawaan ng sakit sa mga evacuation center. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health. In fact, ang number 1 consultation sa evacuation center, respiratory infection, ubo, sipon. Yan ang usong-usong sakit pag ganitong tag-ulan. Yan ang influenza-like illnesses or acute respiratory infection, ubo, sipon. Pamahalaan, humahanap na ng alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante sa gitna ng suspensyon ng klase tuwing may kalamidad ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? Ilang hakbang planong gawin sa Kamara para sa simpleng pagdaraos ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Sa dami ng sakuna, dapat talagang magkaroon ng shift ng priorities. Yung austerity measure na yan ay talagang ipapakita. SONA should not be projected as an event for the elite. PNP Chief Police General Nicolas Torre III, sinimulan na ang training para sa posibleng boxing match sa Linggo laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. House members inabisuhang wag nang magsuot ng magarbong damit sa pagbubukas ng sesyon ng 28th Congress at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero definitely, we will forego of the pageantry for SONA, but we will just stick with the formalities. 84 na lungsod at munisipalidad nagdeklara na ng state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng habagat at bagyo. Central Luzon, pinakamatinding tinamaan ng mga pag-ulan. Kung pagbabasehan pa lang natin yung latest report ngayong umaga, ang hardest hit na masasabi natin is nasa Region 3 dahil doon tayo nakapagtala ng maraming affected population. For individuals ng Region 3, nasa more than 2.2 million ang affected individuals po natin, or katumbas is nasa 667,000 na families. At cashless payment sa lahat ng train system sa Metro Manila, inaayos na ng Department of Transportation. 13 station na tayo. Inayos namin yung wiring. Tapos eto, segments, nag-usap lang kami ni GM ngayon. Pati sa loob ng bagon, eventually, tinatrabaho na po natin yan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, versikulo 15 na nagsasabi, "At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya."
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.